Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Tayo nandito ulit sa bukid sa ating munting taniman. At salamat sa pagsubaybay sa ating buhay pagtatanim, buhay magsasaka, buhay probinsya. Ito yung ating tanim na pipino. So, medyo bumulas na siya ng konti dahil nga kagabi, for the first time, medyo tuloy-tuloy yung ulan natin. Kaya maganda yung epekto. Tapos tumalab na rin yung mga abono, spray. Kaya medyo maganda na ang kinalabasan nitong ating, tanggalin nga natin yung medyo maganda na ang kinalabasan ng ating pepino. So ayan, ito siya, berde na yung kanyang dahon, tapos parang buhay na buhay siya. Nag-enjoy siya sa dami na tubig na ulan na binuhos kagabi hanggang madaling araw. Nagsuspend ng klase ngayon dahil nga tuloy-tuloy yung ulan at yung ibang lugar binaha na rin, kaya nagsuspend ng ating local government. Si mayor ay nagsabi na kagabi. Yan, so ito po ay pipino, 6 na tudling yan, mula dito kung nasaan ako hanggang doon. Yun naman yung karugtong doon, yun yung sitawan natin na may sili. So kung pinipicture out nyo yung layout ng ating farm, doon kalsada yun, doon sa dulo kalsada, tas kubo natin, tapos yung unang block, unang taniman, yun yung sili na may sitaw, intercrop. Tapos ito yung pangalawang block, pipino. Yan, 6 na tudling, tapos merong pakpak pang 7, 8, halos 9 na tudling itong pipino. 3 lata ang inubos nga natin dito. So ito yung lata, pakita ko sa inyo. Merong isang latang Megacy, ito yung pahabol natin ay hindi, isang latang Megacy, pero yung dalawang lata ng Condor na Super C. So yan yung itinanim natin. So halos sabihin natin 6,000 to 7,000 na puno ng pipino. Mapapansin nyo rin na medyo marami yung pagkakatanim namin, 2, 3, at yung iba 1, 4, dahil yan nga sa inaasahan natin na mamamatay yung iba dahil medyo mauud dito sa aming area. Pero nag-survive naman yung karamihan, kaya ayan, buhay yung 3, buhay yung 4. Mag-aagawan ng pagkain yan, pero gagawa na lang namin ng paraan sa pag-aabono. Magdadagdag tayo para makakain lahat. So yan, ito yung boundary, ito yung katabing lupa natin. So yan yung balag natin ng pipino. Tapos ito sa dulo yung ating okra, ito yung dulong balag, pangatlong section. So yung okra natin lumitaw na rin, medyo madumi dito, hindi siya ganun kalinis, madamo. Ito kasi talahib talaga dito yung tumubo. Ito yung area na bihira na matamnan. Nagtanim kami dito ng unang-una talong, tapos ampalaya, binaha, namatay lahat. Ito kasi yung pinakamababang part, bahain to. Nung huling baha last year, July last year, July 27 hanggang bewang yung baha. Kaya ubos lahat dito yung tinanim kong ampalaya, pati yung black 2 patay din. Ganun kalalim yung baha. Ayan na yung okra natin. Daming kwento, no? So yun yung okra. Ito ay Kaneko seeds na smooth green ang variety. Ayan. So 2 linya sa bawat plastic mulch. So itong okra tsaka itong pipino ay ipitinanim natin, ipinatanim natin doon sa ating kasamahan. Meron tayong nakuhang partner sa pagtatanim. So dito ang kalakalan ay hati. So ang hati ay ibig sabihin sa kikitain. So 50% mapupunta sa kanila, 50% sa akin. Ngayon, lahat ng gastos ilalabas ko. Ako ang magpipinance. So lahat ng kailangan nila, mapaabono, mapagamot, herbicide, gasolina, diesel, makina, lahat ng kakailanganin na pagkagastusan, letting, o kung ano man yan, ay manggagaling sa akin. Yung partner ko, sila naman ang maglalabas ng labor. So sa kanila lahat ng trabaho. So
Mula sa pagtatanim, pagdadamo, pagpapatubig, spray, abono, pag-harvest, maintenance, at pag-aalaga ng talim sa kanila. Ayan. So, lahat ng pagbebentahan iipunin, tapos sa huli ilalabas or ibabawas doon yung ating ginastos para makuha natin yung ating puhunan. Yung matitira, yun na yung paghahatian namin. So, sabihin natin kumita tayo ng 1 million. Sample lang ha, gusto ko ng 1 million eh. So 1 million bawas gastos, yung ginastos natin 400,000. So ibabawas ko 400, may natirang 600. Paghahatian namin. So 300 sa kanila, 300 sa akin. Ganun ang sistema dito ng labas gastos hati na usapan. So itong pipino at okra, yan yung paghahatian namin kapag kumita na. So approximately August 15 mag-uumpisa na tayo mag-harvest dito. Yung sitaw naman, kung matatanong nyo, sitaw at sili, sa akin yon. So personal ko yon na alaga. So wala akong kahati doon, lahat ng kita sa akin yon at sa pamilya ko. So yan po ang tinatawag na labas gastos hati. Ang benefit nun, syempre, sa investor or sa financer, makukuha mo yung lahat ng ginastos mo sa priority. Uunahing ilabas yon. Kung ano yung matitira, yun ang paghahatian yung dalawa. Dati ayoko niyan eh. Ngayon lang ako pumasok sa ganyang kalakalan kasi gusto ko dati mag-hire lang tapos lahat ng kita sa akin. Kumbaga nagpapaarawan lang ako sa tao. At kung anong kailangang labor, nagdadagdag ako ng tao, sinasweldohan ko ng kung ano yung sahod sa araw-araw. Daily rate. Tapos wala silang kita, wala silang share sa kung ano man yung kikitain ko sa harvest. Yun yung ginawa ko for the last 2 years. Pero ngayon, sinubukan na natin. Kasi hindi kakayanin din ng katawan. Pumayat ako nun eh. So, ang laki ng pinayat ko kasi halos araw-araw ko dito. Halos 12 hours a day. Walang pahinga din. No rest day. So, hindi rin kakayanin ng isang tao. Kaya, eto, pinasok na natin yung ganitong usapan para sila nang bahala dito. Hindi na ako nag-aasikaso niyan. Basta ipaprovide ko yung kailangan nila. Pag sinabi nilang, kailangan po namin ng gamot, kailangan namin ng abono, kailangan bilhin at ibigay sa kanila. Tapos, sa decision making, hati yan. Magbibigay sila ng recommendation, bibigay ka rin ng idea mo. At, syempre, so yun na nga, ang mga interesado, yan, kung kayo po ay interesado o FW o mga gusto talaga mag-venture sa farming, may mga ganitong kalakalan dito sa Nueva Ecija. So, pwede kayong mag-message kung meron kayong mga tanong, kung gusto nyong maintindihan pa kung ano yung mga sitwasyon dito at mabigyan kayo ng idea. Kung kayo ay interesado na magtanim, merong kahati sa kikitain. Ang gagawin nyo lang, una syempre may lupa kayo. Kung wala pa, pwede kayo magrenta. May mga lupa ditong narerentahan, farm lot, mga pataniman. Tapos pag naarkelahan nyo na, sabihin natin 1 year, 2 year, 3 years, hanap kayo ng magiging partner nyo, farmer na makikihati sa inyo. Ang ipoprovide nila ay labor. Kung gusto nyo naman, pwede rin mag-arkila lang kayo ng lupa, kayo pa rin ang gumastos, mag-hire kayo ng arawan na tao, or kung meron kayong tao, meron na kayong mag-caretaker, pwede rin naman. So maraming option. So yan ang ating content today, video natin ngayong araw patungkol sa paggugulay, paano kumita, ano ang mga usapan dito, paano ang kalakalan. So ayan. At ako na ay magbabalik sa aking andito na ako sa may sitaw. Magbabalik na ako sa sitaw at magtatrabaho pa dahil maraming gawain ngayong araw ng Lunes. Ayan. Okay, see you sa next video.